Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Na usapang AC Garage na naman tayo. Meron siyang kaaway eh. Sino kayang kaaway nito? Si ano ba? Si anong ano nun? Yung nagbebenta din ng kotse. Si F2A Cars. Kasi si F2A Cars. Dito rin yata kumuha si MG ng ng kotse. Ito parang tinulungan niya yung bumili ng adventure. So ito yung video. Boss, talagang tatalsik ka pag nirep mo. Ulit-ulit ka naman. 1990 pa lang mekaniko na ako. Ano niyo po sila? Hindi daw po kayo legit na mechanic. Hindi ko sinabi sa kanya yun. Hindi ko naman siya nakausap na. Mula nung... Oo nga, napanood ko yun. Ang sabi tatay, umamin ka na daw. Umamin ka ng hindi ka daw mekaniko. Si sir, na-stroke siya. Kaya tayo nandito. Boss, gusto ko mawala yung stress mo. Wala eh, 'di ba? Yung sablay mo, talagang gagawing content ng iba. Announcement guys, another car, another day. So today guys, pupunta tayo ng Cavite para iabot natin yung magiging tulong natin dun sa mag-ama and then dun sa mechanic. Tara, samahan nyo ako. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Cavite. Ayun, boss. Guys, si Idol Dito gigil si AC Boy Garage. mechanic. Yun. First, Ay, nakita ko boy, dito. si Sir, Garage. ano pong pangalan niyo? Edgar po. Edgar. Tara Sir Edgar, puntahan po natin sila. Ito po. Magandang gabi po. Sir, magandang gabi. Boss, ano pong pangalan nila, sir? Paulo Flores. Sir, kayo po yung nakabili ng adventure, no? Tapos, si sir, na-stroke siya. Okay, guys, kailan po nung before Natural pa? namin yan. Kaya... Akala ko na-stroke ito si mekaniko. Si ano pala, si... Naawa nga ako sa kanya kaya pinuntahan siya ng mga kuyan doon. Bali, sir, pa saan nyo po gagamitin dapat yung kotse na... Pang-deliver po ng Ang negosyo niya kasi yan. baga parang yun yung, baga, deliver. nagne-negosyo si boss ng kakanin, pinag-ipunan niya yung pera na Oo. pambili nung ano. Para pinag-ipunan niyo. Good ha? Nagbebenta ng kakanin, nakaipon. Ako nga, hindi makaipon ng pambili. Bagay, wala naman na akong balak bumili ng kotse kasi motor na lang talaga mas convenient sa akin eh. Ito po talaga yun, boss. Opo, pinag po na actually yung iba doon binabayaran pa namin eh. Parang inutang niyo yung pera. O yung pera, yung utang pa namin. Yung nga guys, sabi ko nga din po, nung napanood nyo po yung video ko, sabi ko din kasi, yung mga bumibili ng mga ganitong klaseng kotse, kumbaga, ito yung pera nila na pinag-ipunan nila, yun yung pinabili. Siyempre, gusto nila yung mabibili nila, yung maayos. So, boss, parang sakto lang dun yung budget nyo, kaya hindi nyo na-afford na Ito ha, may sinabi si Ato dati nun. Kasi parang ito si Ato yata noon. Di ba nagkaroon din ng issue kay AC Garage na parang pinagtanggol niya rin yata ni Ato. Kaya niyo si Ato, di ba? Ang sabi ganoon, pag ganun kalaki ang budget mo, wag ka daw mag-e-expect ng perfect condition. Well, hindi naman halimbawa ganito yan hindi naman pagiging perfect condition yung ine-expect mo dun. Siyempre, alam mo naman na second hand yung bibilhin mo. 'Di ba? Kahit nga halimbawa ako pagka bibili ako ng let's say gadget or yung second hand na kasi may binila akong camera noon na second hand. Siyempre naiintindihan ko na may gas-gas yan, 'di ba? Or madali nang malobat kasi yung battery ay palitin na dahil gamit na yung item. Alam mo naman yun eh. Ang pinag-uusapan kasi doon yung pagiging tapat nung seller sa 'di ba? Kapag sinabing good condition, alam naman natin ang meaning ng good condition eh. Although na hindi siya brand new, 'di ba? Pero mapaninindigan yung condition na sinabi niya na good running condition. Siguro naman pag sinabing good condition, makakauwi ka ng bahay mo, 'di ba? Makakauwi ka ng bahay mo or at least kahit papaano magamit mo man lang siya kahit 2 buwan or 3 buwan na walang aberya, then maglilitawan yung problema. 'Di ba? May intindihan naman 'yon, pero kasi nangyari kadalasan binili lang ngayon.
paalis pa lang on the way pa lang sa bahay nagkakaroon na ng problema, or sa case ni Kuya kinabukasan may problema. 'Di ba? Hindi swak 'yon dun sa quote unquote good condition na sinasabi ni AC. Anyway, pagpatuloy natin. Gawa boss, di ba sa Sinabi ko sa pare ko na pareho na ako may lalabas na pera dyan. na para ipangpagawa doon. Yung pagawa, tapos sila na pa Tama nga. nakaka-stress din. Guys, si Bossing, na-stroke na pala, tapos nai-stress po. Siyempre, di ba, masama yun, boss. Masama nga sa akin. Kasi boss, Paano din ito si F2A opo, buy and sell din po ako. Sa totoo lang po. Ulat yung mapa ko. Opo. Pero mga high-end naman po na sa akin. Sabi ko nga po, pagdating po talaga sa low-end, sa mga old models, talaga po, meron po talagang masisira po. Boss, Sa amin naman po, ako naman po bilang buy and sell, di naman din po ako nagmamalinis na minsan na nag-perfect po lahat ng unit namin. So, sa Boss Mechanic, alam niya na minsan po talaga. Hindi naman po talaga, minsan nga kahit nga brand new may sinasabing lemon, 'di ba? May lemon cars na sinasabi. Kahit brand new. Nagkakaproblema. Pero pagka po nagka-problema sa amin and then bumalik po yung client namin, talaga pong Kaya may pinapasa na parang lemon car law. I don't know if batas na 'yon, no? Na kapag nabili mo ay talagang dispalinghadong unit sa brand new papalitan dapat ng bago. Parang ganun. I don't know, naging batas na ba yung Lemon Carlo? ina-assist po namin and then kami na po sumasagot ng mga kailangan niyo po. So, Tapos na yon, kaya lang hindi pa niya mailabas kasi kulang pa nga yung ibabayad niya roon. Umabot din ng kasama ang mga pyesa, machine shop, umabot din lang ng labor, umabot ng 18,000. 18, pati yung sa mga machine shop ganyan. Ang dami namin pinalitan. Yung head, bengkong. Tapos yung mga bypass ng tubig dun sa block, mga bulok na rin. So, sige. Boss, yan si tatay, nakita niyo naman, nag-negosyo, na-stroke pa. Kaya tayo nandito. Boss, gusto ko mawala yung stress mo. So, 18,000 yung pampagawa ni boss. Sige, tutulong ako sa inyo, boss. Baga, ako nagagawa ng tinatawag na after sale service na tinatawag, boss. Gusto ko na lang matulungan si boss, lalo na, guys, hindi ko alam na akala ko normal, hindi ko alam na na-stroke pa pala si boss. Mag-ganyang content din kaya ako. Yung tulong-tulong, okay na content yan no? Poverty porn. So, boss, dahil dun sa 18K na pampagawa mo, dagdagan ko pa ng Yung mga nagugutom, kumain ka na. Gusto mong pakainin ka ni Bungo. 2K, 20,000 na boss dito sir. 13, 14, 15, 18, 19. Boss, sana po, hindi man ito maging sapat. Sana po makatulong po ako sa inyo kahit papaano po. And sana po, boss, minsan po kasi pagka may mga nangyayari na dagok sa atin, minsan nagiging blessing in disguise pa to. Sana boss, huwag niyo pong isipin na Sabi ni Tito Norms, blessing in the sky. Oo nga naman, sa taas. Sky. Blessing in the sky. Hinahanap ko pa rin yung video niya na yun pero napakinggan ko yun Sinabi niya blessing in the sky daw. ang inano ni God na baga problema yung binigay sa inyo. Sana boss, isipin niyo na maging blessing din po to. So boss, ito po, para din po mawala yung stress niyo para sa inyo po to. Salamat po. Boss, maraming salamat boss. Then, syempre, kay Boss Mechanic, meron din tayong iaabot dyan na bonus niya. Para kay Syempre, boss, gusto ko din mawala yung nangyari sa'yo na na-stress ka. Baga, parang isipin mo na lang din na blessing na masaya ka. Boss, bigyan kita ng bigyan si Bossing ng 15,000 pesos. 9, 10, 13, 14. Isa pa, walang pa tayo. Ayan boss, kinulong pa naman. Boss, ito boss, 15,000 pesos boss. Oh, thank you. So boss, okay na po ba boss? Hindi na po ba tayo na-stress boss? Hindi na Nangyari, may boss? pambili na ako ng gamit ng mga bata ko. Hindi naman boss Red Doors Siyempre para marinig po din namin yung side nyo na hindi daw po kayo legit na mechanic. Hindi ko sinabi sa kanya yun. Hindi ko naman siya nakausap na simula nung iniwanan ko sila doon Paano niya sasabihin na umamin ako sa kanya kung hindi ako mechanic? Oo, Maraming salamat din. Na ko yun, napanood ko yun. Umami na po sa akin si tatay. Hindi naman gago talaga Ito brother
Hindi man sila sa F2A nakakuha ng unit, pero nung napanood ko kasi, hindi naman tong video na to, kumbaga guys, ang daming gumagawa ng video na hate. Pero itong video na to ginawa ko hindi para mang-hate, kundi makatulong tayo sa mga taong nangangailangan. So kahit hindi po Lalong na-hate nakabili yung... sa amin. Boss, nung napanood ko po kasi yung video nyo as a buy and sell, as a car dealer, alam ko po yung nararamdaman nyo, boss, na dati din naman po, hindi naman po ako nagsimula na meron po ako. Nagsimula din po tayo. So wala din po, namamasahe lang din po ako dati, ganun. So na ano lang din po ako siya nangyari sa inyo. Kaya po ako ngayon nandito, boss. And kahit hindi nakabili ng auto si boss sa atin, done deal pa din tayo kasi nakatulong tayo. Done deal tayo, boss. So meron tayong, kasi po pag may mga nakakabili sa amin ng kotse, meron po silang libre na ganito. So ano po, white o black? Black po. So, si boss naman, Ako, boss. black, Large sir. and XL lang po eh. Large po. Yung anak niyo po, nakausap ko, yung nagbablog na lalaki po. Ay, yung vlogger, wala si boss. Ay, si ma'am na lang. Paabot na lang. Nagpapa na lang. Nagpapa na lang. Opo, para din po sa lahat. F2A cars. Ako, sir, black ako. Black. Legit. Boss, thank you, boss ha. Sabing ganun, di ba 18 yung nagastos? So may 20,000 si kuya. Di 2,000 na lang natira sa kanya, binayad na yung ano. Pero at least may 2,000 pa siya, di ba? Anyway, so balik tayo dito kay Sir AC. Kay AC Garage. So ito, men, ano ba ito? At itong sinasabi niya. Ano sa nangyari? Takot ka na bang mawalan ng investor at financer kaya ka nagmamakaot pumunta ng Cavite na may kasamang lawyer? Maulit ka kasi. Aray ko. Hindi na siya nakangiti ano. Ano yung si F2A ba yung sinasabihan niya? Si F2A ba? Hindi na siya ano no, hindi na siya masaya na ano no, na ganyan no. Ano, Sakim? Takot ka na bang mawalan ng investor at financer kaya ka nagmamakaot pumunta ng Cavite na may kasamang lawyer? Maulit ka kasi. 'Di ba? Yung mata niya hindi na nakangiti ano. Ano kaya ang problema? Lalabas ang baho daw. Wala, sirang-sira na to. Si Maka-High Blood, sana, gusto ko to si Maka-High Blood eh. Pero sana hindi na siya umiksena dyan, ano. Ewan ko, sige. Anyway, do sa latest video ni AC. Buhay. Kapag ka medyo nasa taas ka na, mamahalin na yung mga tinitinda mo, binibenta mo, hindi ka na dapat nangingilam pa. Kasi bakit? Eto na lang ha. Once na nangingilam ka, siguraduhin mo munang malinis ka. Wait lang ano. Bakit hindi pwede? Public yung concern eh. 'Di ba? Public interest yun eh. In-upload mo kasi yun eh. Sinabi ko na ito nung dati, in-upload mo yun at nakaani ng maraming simpatsya dun sa tao yung pinost mo. Hindi naman siguro bawal yun na ano bang pakikialam yung ano, yung sinasabi mo, yung tinulungan niya. Yun ba yun? Yung ba yung pakikialam na sinasabi niya na supposed to be ikaw dapat yung gumagawa nun? Magkano yung ano, wait lang ha, magkano yung ginastos ni F2A doon? 20,000 plus 15,000, 35. Men, kung ako sa tingin ko, kaya mo yun eh. Dapat ikaw ang gumagawa nun eh. Tapos yung ibang tao ang gumawa, sasabihin mo, wag makikialam. Ano ba? Ikaw dapat gumagawa nun, men eh. Wala kang tinatago na kahit ano. Kasi yung ganyan It doesn't matter. Kasi ang pinag-uusapan dito, kahit pa sabi mo addict yan, si F2A addict yan, or kung ano pa man, ano, kung halimbawa nakapatay man yan ng tao, or ng rape man yan, or whatever, ang topic kasi dito, yung pagkukulang mo.
'Di ba? Yun kasi ang topic dito, hindi yung magkakalkal ka ng baho. Lahat naman tayo may baho eh. Kaya lang may specific topic tayo dito na na pinag-uusapan, na prove kasi na talagang bulok yung unit mo. 'Di ba? May kumakalat pa nga na na video na inayos yung unit. Wala tayong pakialam kung anong kaso man nung na yun, nung tama tong post mo, lahat tayo may kanya-kanyang baho. However, ang pinag-uusapan kasi dito yung problema mo, hindi yung problema niya. 'Di ba? Katulad niyan, nangialam. Gumawa ng review sa akin. Ito lang sinasabi ko. Once na nangialam tayo, payo ko lang din Kasi talaga namang solid ng ilalabas at talagang ikakasira mo ang ilalabas. Yung mga napapanood ko talagang legit Umanda ka na abogado mo, gagi. Mukhang big time yun. talagang ito siguro. Wait lang, ito. bakit si MG hindi mo ginaganyan? Ito yung tao na talagang sobrang daming naloko. So, based sa kwento, sa mga nakwento sa akin, Kwento pala eh. talagang malala pala talaga. Masyadong malalaking pera ang dinadali. Ayun, payo ko lang, bago tayo magbigay ng opinion or messages, di ba? Sabi, after sales, pero mas malala pala yung ginagawa mo. So, bago tayo magbalinis, bago tayo Wala ka namang may sasabihin ba siya dito na na importanteng message? Or may pasabog ba siya dito? magsabi sa isang tao, bago mo pangaralan ng isang tao, siguraduhin mo munang wala kang bahong sisingaw. Kasi ang baho kapag sumingaw ay sisingaw talaga yan, lalo't nangialam ka sa buhay na may buhay. Kahit ba sabihin mong pares tayo ng na industriya o pares tayo nagba-buy and sell, pero kasi kung ako yun nag-viral ka or di ba nagkaroon ka ng issue, di na ako para mangialam. Ngayon nagsasalita lang din naman ako para lang din sa ng lahat kasi sirang-sira ako Baga, papakita, tinulungan, tumulong, Hindi, di ba? hindi. Pero yung mga I mean, wala akong nakita mali doon sa video. Sinabi lang naman hindi ka naman tinira doon sa video, men Tinira ka ba doon? I don't know, no? Kung siguro ang dating sa'yo ganun. Kasi, na-feel mo siguro, dapat ikaw ang gumagawa noon, hindi siya. mga tinarantadong tao, marami pala. So, wala, may napanood akong video, parang ba yun si Don. Yun yung napanood ko video, Don Sebastian. panoorin niyo Don. Sobrang lala pala talaga. Tapos, sabi na kapag minsan kung sino yung nagmamalinis at nagsasabi na maayos siya yun talaga yung pinakamaraming tinatarantado na uugag na tao Alam mo yung mga ganyan nagmamalinis. Di ba yun ang ginagawa mo sa videos mo? Nag-hire ka ng mga... I don't know, no? Kung totoo nag-hire ka ng rider. Kasi marami nagsasabi na fake yung booking mo para palabasin mo na bayani ka. Ikaw yung... Describe mo yung sarili Sa mo. social media, minsan sila talaga yung maraming ginagawang kalokohan Kasi ako, unang-una mga boss hindi ko naman na para i-post yun kung alam kong ikakasira ko yung pagtatalo namin ni tatay. Ngayon mag-open na ako kasi kailangan yun kasi, I mean, ganito yun, men Alam ko, naiintindihan ko na hindi mo talaga ine-expect na magiging negative yun. Kaya mo nga pinost Pero kung sa tingin mo, yung nare-receive mong backlash ngayon, alam mo nang mangyayari, ipopost mo pa ba yung video? Hindi mo na ipopost yun. Aware ka kasi na, hindi ka kasi aware na magiging masama ang epekto ng video. Ina-expect mo, kakampihan ka ng tao kasi doon sa mismong video, nalaglag. Kasi doon sa mismong video, parang challenge mo pa yung mga nagko-comment. 'Di ba? Kung papanoorin niyo yung video, nagkataong negative yung lumabas. 'Di ba? Kaya ang depensa mo ngayon kasi
di ko na mailalabas yung video kung ano, bla bla bla. Talaga may mali doon sa video mo. Yung the way mo nga na ano, ay idol ko talaga to si boss eh, idol ko eh, gumaganon-ganon ka pa. Hindi maganda tingnan yun eh. Akala mo kasi kakampihan ka ng mga tao doon. Galita eh, kasi syempre lumalabas na ano, na mabait, yung tumulong eh. Pero ako mga boss, may puso ako at hindi never ako nanloko ng tao. Sa mga ganun kasing issue, alam kong maayos yung sasakyan na Paano binibenta. yung nagpabook ka ng peking booking, sabi nila. Ako kasi kung talagang hindi maayos yun, pwede naman nilang sa amin ipagawa eh. Kasi no-operan ko naman na pagawa sa mekaniko ko. Ngayon, Siyempre, may video na lang sila, wala kasing tiwala na sa'yo. Siyempre nga, galing sa'yo yung kotse eh. Tapos papagawa pa sa'yo, ano ba, sir? nabaklas, eh, mas maigi nun kung talagang ano, harap-harapan nila sa akin na binabaklasin yung sasakyan. Kasi madaling gumawa ang video na babaklasin nila tapos ikakabit eh. Ako yung nagiging masama. Pero okay lang. Okay lang naman. Ano yun? At- Gagawa sila ng ganung video para lang drama? Hindi, unang-una, say granting, no? Totoo yung sinasabi mo. Pwede nga naman yun na halimbawa palabasin na masama yung yun. Pero ibang-iba kasi yung takbo nung ano, nakita ko kasi yung video, pag nire-rev, hindi na bumubulwak eh. 'Di ba? Tapos ano, na-debunk din no na sinasabi mong hindi mekaniko si tatay. Ang inaano ko lang naman dito is yung taong nangingialam sa may buhay na may buhay. Tapos mas marami naman palang baho, nagmamalinis sa social media para maging mabait. Bro, ako na nagsasabi sa'yo bro. Yung baho mo, pasingaw na. Ako, tangina, wala naman akong wala naman akong financer, sariling pera ko to. 'Di ba? Wala naman akong manager, 'di ba? Kasi ako yung tao na kung ano yung nandiyan, okay na ako diyan. Meron o wala, goods na ako diyan. 'Di ba? Para lang din for transparency. Baga, ako na kung magpapakabait ako sa social media, mga boss, alam niyo naman kung paano ako. At kilala nyo kung paano gaano karami na yung natulungan natin na mga nangangarap magkaroon ng sasakyan, na mga simpleng pamilya lang din. Ako naman mga boss, pag tao kausap at marunong makiusap yung tao syempre rin ako dyan. Baga maayos din ako makikipag-usap. Hindi ka nga maayos kausap eh. Sinarcastic mo nga yung ikaw naman. Doon talaga ako nabuisi yung tumakbo-takbo. Ay, idol ko to. Yung gumaganon-ganon ka. Sa inyo. 'Di ba? Tulad niyan dati naman tuloy-tuloy nung kalakasan ko, everyday 6 hits, 8 hits, pinakamarami ko 14 hits. Lahat 'yun, yung 14 sa sasakyan na yan, putang ina, lahat 'yun natulungan. 'Di ba? Ayan, kakasilip at kakagatas mo sa akin. Kakagatas May to. lumabas talaga, may lumabas tuloy na baho mo. Kasi ito unang-una, sasabihin ko sa inyo, walang malinis na tao. Lahat tayo may dungis at may baho. Totoo yung sinasabi mo. However, ikaw ang under the microscope ngayon eh. Katulad ng sinabi ko kanina, no? Itigil na nga natin to. Wala namang pake ang tao dun sa baho nung iba. Kasi ang topic ngayon kasi ikaw. Ang pinag-uusapan ikaw, hindi yung ibang tao. 'Di ba? For example, no, ganito. Ako, meron akong tinakasan na kaso, no, nakapatay ako. 'Di ba? For example, no, may pinatay ako sa Hulosulu. Nagtago ako dito sa Manila. Sinabi ko na yung unit na binenta mo ay palyado. Totoo naman 'yon. 'Di ba? Kahit pa malaman nyo na ako ay may napatay sa Hulosulu na nagtago ako dito sa Manila, walang bearing 'yon dun sa pinag-uusapan natin na palyado yung unit na binenta mo. Nagigets yung ibig ko sabihin? Kaya kadalasan, parang ganito let's say halimbawa, sa hukuman
i-apply ko yung sinabi mo, no, na lahat naman tayo may baho na tinatago. Hinatulan ka ng judge, no, na guilty ka sa kasong, ano bang kaso? Alam mo, may kaso ka na estapa, guilty ka. Pwede mo bang sabihin sa judge, huhusgahan mo ko, lahat naman tayo, may kanya-kanyang baho. Ikaw nga, marami kang inanakan na, na ibang babae eh. I mean, walang kinalaman yun doon sa pinag-uusapan nating kaso mo. 'Di ba? It's so happy na ikaw yung nasa microscope, ang interest ng tao doon sa ginawa mo, hindi doon sa ginawa ng iba. Yun kasi ang pinag-uusapan. Now, kung gusto mong pumunta sa ganyang mukhang malaking sakit ng ulo yan, men. Yung papasukin mo. Anyway, kung kaya mo naman, at feeling mo, kaya mo, di go. So, yan lang naman pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.